Okay, kung ganun, puntahan na natin si Zeniro! Tayo na! Salamat! Salamat sa'yo, Kuyang Nakabike! Huwag ka lalapit at sasabihin maglalaro tayo ng Jacket Boy kung may kulakot ka sa daliri! Panaginip lang. Paradisers ang tawag sa mga terorista sa grupo nila na responsable sa nangyaring gulo. Pinasabog nila ang isang high-rise building sa City Ave. Hindi na mapipigilan ang sitwasyon na ito. Nalaman na namin ang pagkakakilanlan ng pinuno ng nasabing grupo. Si Hammerhead, isang B-class criminal. Nasangkot na siya sa ilang mga violenteng insidente noong mga nakaraan. Isa siyang lalaking malaki ang pangangatawan. May taas na 2.15 meters at 210 kilos ang bigat. Ayon sa isang report, ospital ang 20 kalalakihan matapos sila makipaglaban kay Hammerhead sa isang street brawl. Ipinadala ng Paradisers ang mensahe na to dito sa TV station. Itutuloy namin ang paggugulo hanggat hindi binibigay ng libre ang pagkain, damit at tirahan sa mga hindi nagtatrabaho. Parang ang boring At naman. ng iba pang hindi maintindihan ang mga hiling, katulad ni Hammerhead, ang grupo nila ay binubuo ng mga Hindi ko na kailangan pa trabaho o makialam. hanap buhay at walang balak magtrabaho. Bukod doon, walang buhok o kalbo ang lahat ng miyembro ng nasabing grupo. Ito marahil ang dahilan kaya parang kinatatakutan sila. Sa mga may makakasalubong sa kalye ng mga kalalakihang walang buhok, binabalaan na umalis kayo kaagad sa lugar na yan. Ha? Ano yun? Pero, ang itsura ko, ninakaw nila! Ang tagal ko nagpakahirap para maging isang bayani. Kapag pinagpatuloy nila to, isang kalaban na rin ang magiging tingin ng tao sa akin! Kaya, dudurugin ko sila! Tingnan nyo, hindi talaga sila atras. Delikado to! Tigil! Ang mas sa mga loob! Nandito na si Moomin Rider, ang cyclist para sa kapayapaan. Dumating na siya para iligtas tayo! Nandito na siya, wala nang dapat ikatakot! Isang bayani, malaking kalokohan. Heto na ako! Uy, tumawag ng ambulansya! Mr. Cedero, dapat tumakas na kayo! Ang kaso na sa oras na tatakasan ko mga terorista na yun, sigurado ko masisira ang reputasyon ko. Hindi mo kailangang umalis. Napakaswerte mo. Maswerte ka pa rin dahil nangyari ang mga bagay nito habang may kontrata ako sa'yo. Ah! Hindi ba ikaw ang bodyguard ni Mr. Cedero? Oh, ikaw pala, Sonic. Pwede ko ba ipagkatuwala sa iyong bagay na to? Yung mga taong yon. Siyempre naman, ang mga buhay nila ang dapat mong problemahin. Pero pakiusap, mag-isip na kayo ng paraan kung paano itatapon ang tuntok ng mga bangkay nila. Oo. Ang Paradisers, ang baguhang grupo ng mayayabang na nakasuot ng isang bagong klase ng battlesuit. At ang B-class na kriminal na si Hammerhead. Malamang na malakas nga ang loob niya. Boss, nakikita na rito ang building ni Zeniro na nasa kabila ng kakahuyan. Gintong pupo ang tawag dyan ng mga tao. Okay, tayo na! Mukhang may tao rito. Hinihintay talaga kita, Hammerhead. Ipinadala ako ni Zeniro. Gusto ko lang sabihin sa'yo na lahat ng kalaban ko, kahit isa sa kanila, wala pang nakatakas ng buhay. At plano kong ipagpatuloy yon. Perfectionist ako pagdating sa trabaho. Pero hahayaan ko kayong mabuhay kung susuko na kayo ngayon. Kaya nasa inyo kung anong gusto nyong gawin. Sugod! Ano ito? Anong nangyayari? Hindi maaari. Tama na! Sumusobra ka na!
ginagawa mo? Sinusubukan mo akong takutin? Hindi mo ako makita, tama ba? Nandiyan ka lang pala! Ah! Terorista! Hindi! Nagkakamali ka! Kung gano'n, nagdesisyon na siyang lumaban. Oops, ito na naman ang masama akong ugali. Isa ka lang aso na binili gamit ang pera ni Zeniro! Iniisip mo na isang kagaya kong lumalaban para sa isang marangal na dahilan, matatalo lang sa isang aso, ganun ba? Tama, alam ko nang binabalak niya. Gaya na iniisip ko, nasisiraan na siya. Sana man lang kahit paano, inayos siya mga bato para hindi ganong halata. Ang dami nito mga bato! Saan kaya ito nanggaling? Kapag hindi mo ko nagawang pigilan, tuloy-tuloy lang itong lilipad! Kung ganon, iniisip ko palang masusundan mo ang bilis ko dahil alam mo kung saan direksyon ako manggagaling. Isang malaking kalokohan yon. Pero sige na nga. Ang totoo niyan, tatapusin na kita. Ngayon din! Napakabilis na hindi ko siya makita. Pero hindi na mahalaga kahit di ko makita. Dahil dito! Wala kang kawala! Nasisiraan ka na talaga! Ibig sabihin, balak mo talaga akong kalaban hanggang sa kamatayan! Tapos na. Sorry na lang, dahil hindi ako pwede maging maluwag sa kanila. Oo, nandito rin sa tabi ko ang katawan ni Hammerhead. Babalik na ako dyan ngayon. Ha? Nawala ang katawan ni Hammerhead? Muntik na ako ron ha. Mabuti na lang talaga itong ulo kong tinamaan niya. Kumpara kasi sa mga pangkaraniwang bungo, mas makapal na maraming beses itong buho ko. Nakakainis. Hindi ko alam kung sino ang lalaking yon, pero isang araw tatapusin ko. Pambihira, ano na naman kaya ito? Ha? Oh, ikaw pala. Kagaya nung nangyari sa Halimon alam mo, minsan ko na namang minaliit ang kakayahan ng kalaban ko. Masyado ako naging kampante at sinamantala yung Dikabuto. Kung nagkataon na wala ron si Master Saitama, sigurado akong nawasak na ako ng tuluyan. Ganun ba? Natutuwa ako na maayos ka na ngayon. Doktor, 2 beses na iniligtas ni Master Saitama ang buhay ko. At ikaw naman, Doktor, ang nagbalik sa akin ng buhay ko. Ang buhay na 2 beses iniligtas ni Master Saitama, inililigtas na naman uli ngayon. Naiintindihan kong gusto mong sabihin, Genos. Sinasabi mo sa akin ngayon kung gaano kahusay ang tao na to na nagngangalang Saitama, tama ba? Tama. Genos, ang totoo niyan, hindi pa naman to nakahanda, pero gumagawa ko na isang serye ng karagdagang lakas. Kapag napalitan ko na nito ang mga dati mong parte, sigurado mahihigitan mo na ang Saitama na yon.